王者、元 IBF 世界ライトフライ級チャンピオン、元 IBF 世界フライ級チャンピオン、そして元 WBO 世界バンタム級チャンピオン、Former 3weights Champion of the World, John Liu Casimero! The Beast Sanchez! そしてもう一度今一度教えてください。そうですね、カシメロのコンディション、まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあおお、いきなりいった、ぐらついた、おっとしかし右を入れた、手をついたかどうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、聞いた後に、いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。そうですね、まあ、この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナイスジャブ。じゃあレフトで左フック、これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスも返した、左カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました、残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、コース一方か、いや返す、いいですね、返している、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね。このタイミングが合ってますね、左フック右から残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね。カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、止めた、終わった、そして余裕のワンハンドプッシュアップ、リング上はお祭り騒ぎ。Quadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero, pusposa na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan. Para sa paparating niyang laban kontra sa featherweight contender na si Kyan Osuke Kamida ng bansang Japan. Kitang-kita ang pagpoporsige nito para mas lalo itong lumakas at bumilis sa ibabaw ng boxing ring. Dahil ang laban niya kontra Kamida ay isang napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakalaban si current undisputed and 4 World Division Champion at tinaguriang The Monster Naoya Inoue kapag tinalo niya si Kamida. Ilang araw na lang ang laban ni Quadro alas John Riel Casimero kontra Kamida. Ang laban na ito ni Quadro alas John Riel Casimero ay isang pagsubok sa kanya lalo na ngayon hinahabol niya makalaban itong current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, aka the Japanese Monster. Ganun pa man ay pusposa na talaga ang paghahanda at pagsasanay ng Team Casimero, para sa paparating niyang laban kontra Kyan Osuke Kamida. Ayon naman sa kapatid at tumatayong coach ni John Riel Casimero na si Jason Casimero ay matagal na niyang pinag-aralan ang mga galaw nitong si Kyan Osuke Kamida kaya naghahanda sila ng maaring counter-attack laban dito.
Sobrang laki naman ng kumpiyansa ng Team Casimero, lalong-lalo na itong kapatid niya na si Jason Casimero na kayang-kaya ng kanyang kapatid na si Cuadro Alas. Angas ng Pinas Jonriel Casimero ipanalo ang laban niya kontra Cam Ida. Dahil, una maaring makatulad kay Solana Titi ang performance ni Cuadro Alas Jonriel Casimero, sa makatuwid ay pababagsakin niya sa maikling round ang target ng Team Casimero dito kay Cain Jose kay Cam Ida. Kitang-kita na dito ang pagiging matulis polido. Malakas at mabilis na suntok ng ating kababayan na si former 3 World Division Champion Jonriel Casimero, kitang-kita din sa mga suntok niya na pang one-punch knockout ang kalaban kapag ito ay nasapol ng solido niyang suntok. Ano sa tingin nyo guys, kakayanin kaya patumbahin ni Jonriel Casimero sa maikling round itong si Cain Jose kay Cam Ida o itong si Cam Ida na ang tatapos sa boxing career ni Cuadro Alas Jonriel Casimero? Just comment down below. Dagdag pa sa ating mga balita. So isang mainit na tagpo sa ibabaw ng boxing ring sa pagitan ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas Jonriel Casimero at sparring partner nito, bilang paghahanda sa nalalapit na laban ni Jonriel Casimero, kontra Cain Jose kay Cam Ida ng bansang Japan, ngayon paparating na October 25 taon kasalukuyan. Pagkatapos kasi ng sparring session ng dalawang mandirigma na ito, ay talagang nag-viral at pinag-uusapan ito sa iba't ibang social media platform lalong-lalo na sa bansang Japan. Makikita dito na talagang grabe ang lakas ng suntok ni Jonriel Casimero na kapag tinatamaan ang kanyang sparring partner na hapon ay talagang yanig ang ulo at katawan nito. Hindi alintana ang laki, taas at mabigat na ka-sparring partner ng ating pambato ng bansang Pilipinas na si Jonriel Casimero. Mabilis kumalat ang naturang sparring ng dalawang ito dahil madami ang nagulat sa pinakita ni Jonriel Casimero na lakas bilis at kakaibang estilo sa ibabaw ng boxing ring, kitang-kita talaga dito na talagang handang-handa na talaga ito sa laban niya kontra Cain Jose kay Cam Ida. Ngunit may kaakibat itong pangamba, na tila tunay na laban na ang ginawang sparring training dito ni Cuadro Alas Jonriel Casimero, dahil grabing lakas ang ibinabato ni Casimero sa kanyang sparring partner na hapon na dahilan ng pagkahilo nito sa kalagitnaan ng kanilang laban. Mas lalo pa itong nakaramdam ng pagkahilo pagkatapos ng kanilang sparring session. Wala pang inilabas na official medical report ang kampo ng kasparring na hapon ni Jonriel Casimero, dahil marami ang naniniwala na isa lang itong mild contact ang kanyang naramdaman. Dahil sa pangyayari na ito ay marami ang nag-aalala sa pagkahilo ng kasparring ni Jonriel Casimero, dahil napakadelikadong makaramdam ng pagkahilo ang isang boksingero lalong-lalo na pagkatapos ng sparring session. Hindi rin naman katakataka na magkaroon ng kasparring partner ni Jonriel Casimero ng matinding pinsala dahil kitang-kita dito na talagang lipad ulo ang lakas ng suntok ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas Jonriel Casimero. Dagdag pa dyan ay hindi rin katakataka na maapektuhan ang kanyang utak at maalog ito, dahil sa lakas ng suntok ni Jonriel Casimero. Isa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo, ang pinsala sa utak ay isang napakadelikado sa isang boksingero, kung saan ang mga boksingero ay nasusuntok ng malalakas sa mukha. Para na rin sa kaligtasan ng hapon at sparring partner ni Jonriel Casimero ay sumailalim ito sa iba't ibang mga test para masiguro ang kaligtasan nito. Dahil dyan sa oras na magkaroon ng matinding brain damage ang hapon na kasparring ni Jonriel Casimero ay maari itong masuspende muli dahil sa hindi pagsunod sa limitasyon ayon sa rule ng boxing pagdating sa sparring training. Dagdag pa sa ating mga balita, bagamat seryoso at posposan na ang paghahanda ng ating pambato na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas Jonriel Casimero. Para sa kanyang nalalapit na laban kontra sa Japanese featherweight contender na si Cain Jose kay Cam Ida, ay hindi talaga may kakaila na talagang target parent ni Jonriel Casimero itong si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ito ay muli na namang pinagtripan at binanatan si Naoya Inoue sa social media. Ipinahayag dito ni Jonriel Casimero na kung natuloy daw ang laban niya kontra Naoya Inoue ay sigurado umano na hindi na siya aabutin ng 4 World Division Champion at maging kwento na lang itong si Naoya Inoue. Bukod dyan ay plano at target din ni Casimero mapatamba sa pamamagitan ng isang impresibong knockout win si Cain Jose kay Cam Ida. Para mas lalong maging interesado ang mga boxing fans panlabanin sila ni Naoya Inoue,
Kaya suportahan natin ang pambato ng bansang Pilipinas na si John Riel Casimero sa nalalapit nitong laban at makamit niya ang panalo kontra kay Inosuke Kameda. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.